Sa isang pambihirang pagkakataon, ibinida ng chairman ng SBP ang magiging role ni Benny Boatwright sa Gilas, Pilipinas. Tiyak umano na makatutulong ang dating import ng SMB sa pambansang koponan. Naagaw naman ng Chinese Taipei ang anak ni Shaquille O'Neal na si Sharif, habang sigurado na halos si Dwight Howard para bumalik sa bansang Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Nagsimula ng gumulong ang proseso para sa naturalization ni Benny Boatwright sa pamamagitan ng isang bill ni Senator Sani Angara na kasalukuyang chairman ng SBP. Ano nga ba ang pwedeng magawa ni Benny Boatwright sa Gilas, Pilipinas base sa senador? Tutukan po natin si Senator Sani Angara sa report ng Spin.ph staff. Malaking karagdagan si Benny Boatwright sa Gilas, Pilipinas squad at sa pamamagitan niya, mas magiging competitive tayo sa international tournament kabilang ang Asian Games, World Cup at maging ang Olympics. So guys, mahaba at matagal ang programang inilatag ng SBP para sa kasalukuyang pambansang koponan. Tatagal siya ng 4 na taon, hindi ba? Yun ang sinasabi ni Senator Sani Angara. Pakikinabangan natin si Benny Boatwright sa mga paparating na kompetisyon. Asian Games, World Cup, and of course dito sa Olympics. So ang tanong, paano si Justin Brownlee? Well, sa ngayon, siniguro na po yan ni Coach Tim Cone na si Justin ang gagamitin ng Gilas, Pilipinas sa paparating na Olympic qualifying tournament. Siguro dahil matagal yung proseso ng naturalization at kayang-kaya pa ni Justin na sumabay sa kabila ng kanyang edad. 35 po siya ngayon kung di tayo nagkakamali ha. Para sa akin, maganda yung plano kasi alam ng SBP na kalaunan magre-retire si Justin Brownlee. Kaya ngayon pa lang, sinisiguro na nila na hindi sila kukulangin sa naturalized player sa katauhan ni Benny Boatwright. Parte ng pahayag ni Senator Sani Angara na kasalukuyan ding chairman ng SBP ang pagtukoy niya sa posibleng maidagdag ni Boatwright sa Gilas, Pilipinas. Mula mismo sa senador, ano ang karagdagang dala ni Benny Boatwright sa pambansang koponan? Tutukan po natin si Senator Sani Angara sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng PhilStar. Magdadagdag ng lalim si Benny Boatwright sa Gilas, Pilipinas sa kanyang taas at kakayahang mag-shoot mula sa perimeter. Tiyak na makatutulong si Boatwright sa national team bilang isang two-way player. So para sa akin, walang duda na malaki talaga yung may tutulong ni Benny Boatwright sa koponan kasi nakita na natin yung ginawa niya sa SMB. Winalis nila ang Ginebra sa semis. Tapos kinuha nila kampyonato na sagupain nila Magnolia ni Coach Chito Victolero sa nakaraang conference. Well, actually, hindi naman siya talaga perfect. May singit na rin natin, ha? Pero lahat kasi ng yan, pwedeng hasain pa ni Coach Tim Cone. Kaya niyang ayusin yung anumang kulang kay Benny Boatwright sa ngayon. Yung height din niya, ang laking factor po nun, 6'10", tapos kabataan pa siya. 28 years old lang siya ngayon July. So meaning, nasa kanya yung lakas at determination na pwedeng sandalan ng Gilas, Pilipinas sa hinaharap. At yun ang mga nakikita sa kanya ng pamunan ng SBP. Magiging malaking bagay siya sa future ng Gilas, Pilipinas. Habang siguradong gumugulong ng proseso ng naturalization ni Benny Boatwright, tila binigo naman ng Chinese Taipei ang paghahangad ng Zamboanga Valientes na kuhanin ang serbisyo ng anak ni Shaquille O'Neal na si Sharif para makasama ni Dwight Howard sa pagsabak ng koponan sa The Asian Tournament. Ano nga ba ang latest sa isyong yan? Tutukan po natin si team owner Junie Navarro sa report ni Snowbado sa Spin. Ganda sana ng team up nun, but nothing lost. Dwight yung makukuha natin. And may pusong Pinoy na to at malakas pa yung karisma sa crowd. Win-win ito for Zamboanga Valientes. Isuot lang niya yung jersey namin and i-represent ang bayan namin at Pilipinas. Champion na kagad kami noon. Of course, we won't let Howard down. We will aim for the championship as well with him. Alam nyo, noong mga nakarang araw, nabasa ko rin to si Sharif matapos yung controversial na pahayag ni Shaquille O'Neal dito sa mga Pilipino na hindi na dadrop sa NBA. Anyway, hindi rin naman sila dihado kasi base kay team owner Junie Navarro, makukuha nila si Dwight Howard na kasama ng Strong Group Athletics sa Dubai. Malaking bagay na po yun para sa kampanya nila kasi bigay naman talaga lahat once na maglaro si Dwight Howard Lakas ng hatak sa crowd kaya para sa atin, panalo pa rin ang grupo ng Valientes kahit naunahan sila ng Chinese Taipei sa anak ni Shaquille O'Neal. At dahil nabanggit ni Zamboanga Valientes team owner na makakasama nila si Dwight Howard, may tanong ang bayan, gaano nga ba siya kasiguradong makakasama nila ang dating NBA player na minsang nakasama sa Dubai ng Strong Group Athletics? Tutukan natin ang sagot ni team owner Junie Villanueva sa report ni Snowbado sa Spin. Oo, malapit na tayo. Ang dating biro sa April Fool's Day, nagiging realidad na yan. Konting details na lang pipirma na siya sa atin. Grabe naging pagtanggap sa kanya ng mga Pilipino kaya madali kay Dwight ang bumalik sa Pilipinas.
So ibig sabihin, konting hilot na lang yan, makukuha na nila si Dwight Howard. At base sa article ni Snow Badwa ha, nasa 80% na raw yung chance para makapirma yung dating NBA player. Good news talaga yun sa Valientes. Kaya siguro, ganun kasaya ngayon si team owner Junie Navarro kahit hindi nila nakuha si Sharif O'Neal. And totoo yung sinabi niya ha, matindi yung pagtanggap kay Dwight ng mga Pinoy nung panahong nandoon sila sa Strong Group Athletic. Kaya walang dahilan siguro para hindi niya tanggapin ang alok ng Valientes. Sa aspeto naman ng pera, sigurado tayo na nakahandang Valientes para bayaran siya ng ayos. Walang labis, walang kulang. So good luck na lang sa Zamboanga Valientes sa magiging kampanya nila sa The Asian Tournament. So guys, maraming salamat.